Iniulat na ginagawa ng Rusya ang Algeria bilang sentro sa Hilagang Aprika para sa tagong armada ng mga eroplano na gumagamit ng sibilyang airline na ayon sa mga investigador ay ginagamit talaga para sa mga layuning militar. Ipinapakita ng ulat na may hindi bababa sa 167 na biyahe sa pagitan ng Rusya at Algeria nitong nakaraang taon. Ipinapahiwatig nito na hindi lang supplier ang Moscow sa Algeria, ginagamit din ang bansa bilang ruta papasok sa Afrika sa panahong sinusubukan ng Rusya na palawakin pa ang abot nito sa buong reyon. Sa gitnang silangan, tanong kung bahagi ba ito ng mas malawak na estratehiya ng Rusya na nag-uugnay sa Hilagang Aprika, Sahel at balanse ng rehiyon. Makakasama natin si Anna Porchevskaya, Senior Fellow sa Washington Institute for Near East Policy para magbigay ng mas malalim na pananaw. Ana, gaano kahalaga ang Algeria sa mas malawak na estratehiya ng Rusya sa rehiyon sa ngayon? Tungkol lang ba ito sa Hilagang Aprika o kasama rin ito sa mas malawak na ambisyon ng Moscow sa gitnang silangan? Salamat sa imbitasyon sa iyong programa. Laging masayang makasama ka. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang gaipikahin ng nakapag-iisa ang kawastuhan ng ulat na ito. Pero kung tama, tugma ito sa marami sa alam na natin tungkol sa ginagawa ng Russia sa rehiyon. Alam natin na ang Russia ay kasangkot sa isang sinadyang pagsisikap na manatiling aktibo sa gitnang silangan at makialam sa paraang nakakasama sa interes ng Amerika at ng mas malawak na kanluran. At muli, kung tama ang ulat na ito, tugma lang ito sa mga nakita na nating ginagawa ng Russia sa mga nakaraang taon. Kung tama ang ulat, tingin mo ba ito'y pag-aangkop ng Russia matapos ang kabiguan nila sa ibang lugar? Bakit niya ba mahalaga ang Algeria o bakit magiging mahalaga ang Algeria para sa Russia? Ang Russia at Algeria ay matagal lang may napakalapit na ugnayan. Sa katunayan, sa lahat ng bansa sa Hilagang Aprika, ang Algeria ang pinakamalapit sa Russia sa loob ng maraming taon, lalo na pagdating sa merkado ng armas. Ang ugnayang militar ng Russia at Algeria ay kabilang sa pinakamalapit sa gitnang silangan at Hilagang Aprika. Dagdag pa, matagal lang naghahanap ang Russia ng alternatibong ruta para malusutan ang mga sanksyon. Nakita rin natin ang tuloy-tuloy na suporta ng Russia sa Iran. Muli, makatuwiran na lumapit ang Russia sa bansang matagal na nilang may malapit na ugnayan. Sa tingin mo, gaano kabahala ang tahimik na pagpapalakas ng presensya ng Russia sa kabila ng Mediterranean, lalo na't sinusubukan din ng Moscow na panatilihin ang impluensya sa gitnang silangan, particular sa Syria. Ipinapakita ng ulat na patuloy na umaasa ang Syria sa langis ng Russia. Gaano pa kalaki ang impluensya ng Moscow sa rehiyon at gusto pa ba nilang dagdagan ito? Mukhang malaki pa rin ang impluensya ng Russia sa buong rehiyon. At habang lahat ay natural na nakatutok na yun sa Iran, mahalagang tandaan na aktibo pa rin ang Russia sa buong leyon. Hindi lang ito basta nagtatrabaho sa likod ng mga eksena para tulungan ang rehimen ng Iran, kundi kasali ito sa mas malawak, mas masalimuot at mas sopistikadong estratehiya sa buong rehiyon na kinabibilangan ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa tulad ng Algeria. Sige, Anna Borshevskaya, talagang interesante yung ulat dito. Salamat sa pagbabahagi ng iyong pananaw tungkol sa ulat na ito dito sa I-24 News English. Salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin.